problema si Abby? Tignan mo, ang lungkot niya oh. Paano mo nalaman, Ate Michelle? Nakatulis ang uso. Nakasalo ang baba sa kamay. Ang galing mo, ate. Nalalaman mo kung malungkot ang tao sa pagtingin lang. Kung minsan, nalalaman natin ang nararamdaman ng tao sa ekspresyon ng muka o kilos nito. Nakangiti kapag masaya. Nakasimangot kapag galit. At umiiyak kapag nalulungkot. Pero alam mo kung anong mas mahalaga? Ano po yun, Ate Michelle? Malaman kung paano natin sila pasasayahin. Oh, Abby, kumusta ka? May problema ba? Malungkot lang ako, Ate Michelle. Kasi pumuntang malayo si tatay. Sa isang linggo pa siya babalik. Ah, kaya pala malungkot ka. Paano niyo nalaman na malungkot ako? Sa itsura, sa mukha mo, sa kilos mo. Para kasing mga aklat ng tao, nalalaman natin ang kwento gamit ang mga larawan. Talaga, Ate Michelle? Kaya mong alamin ang kwento gamit ang larawan? Gusto niyong subukan? Umpisahan natin sa pabalat ng libro. Habang tinitignan natin ang larawan, may mga salita tayong pag-uusapan. Ito ang kwento ng 10 magkakaibigan. Isinulat ito ni Christine Canon at iginuhit ni Ruben de Jesus. Tignan natin ang pamagat. Tungkol saan kaya ang kwento na ito? Tungkol po sa 10 magkakaibigan? 10 nga bang magkakaibigan? Sige, para sigurado, bilangin mo ang mga bata rito sa unang larawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. 10 magkakaibigan nga! Tama! Anong ginagawa ng 10 magkakaibigan sa larawan? Naglalaro ang 10 magkakaibigan. Naglalaro ba silang lahat? Hindi po. Itong isang bata natutulog. Ang dalawa nasa siso. Ang dalawa pa uli nasa padaos-dos. Isang batang babae ang naglalaro sa buhangin. At isang bata ang may hawak na hose ng tubig at binabasa ang iba. Sino ang batang madungis dito sa larawan? Si Susie! Uy, naalala mo pa. Bakit kaya siya madungis? Naglalaro siya ng buhangin. Marami na siyang dumi sa katawan. Batay sa itsura ni Susie sa larawan, ano pang ibang salita ang kapareho ng madungis? Marumi! Tama! Sa unang larawan na ito, nakikita niyo na ba ang kabuuan ng buong kwento? Hindi pa po. Sige, tignan pa natin ang mga susunod na larawan. Ano naman ang nakikita ninyo rito? Nakapila po sila para maghugas ng kamay. Oo nga! Ginagawa din namin yan sa paaralan kapag oras na ng recess. Pero bakit gano'n ang ginawa niya sa kaklase niya? Inaaway niya yung ibang bata at binabasa niya sila. Ngayon naman, nakabelat siya doon sa isa. Ito ang larawan na nagpapakita ng halimbawa ng panunukso ni Carlo. Ano kaya ang sinasabi niya? Ate, sabi niya kay Ben, pelat! Nang iinis ito. Ano kaya ang kasing kahulugan o kapareho ng panunukso? Inis? Malapit na ang sagot mo. Pwede mo rin sabihin pang-iinis. Ah. Inagaw pa niya ang laruan ni Lara dyan sa larawan, ate. Agaw ang ginawa ni Carlo. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng agaw? Kinuha? Hindi lang niya basta kinuha. Paano niya ito ginawa? Bigla. Kinuha bigla. Magaling. Agaw, kinuha bigla. Dito, anong nakikita ninyo? Mag-isa si Carlo at umiiyak siya. Siguro, nalungkot siya dahil naglalaro yung ibang bata. Pero hindi siya sinasali. Tama kayo pareho. At dito naman, Aba, ipinahiram niya ng laruan ang isang bata. Mukhang bumait na siya? oo, ipinahiram ni Carlo ang laruan kay Lara. Ano kaya ang ibig sabihin ng ipinahiram?
ibinigay para gamitin ni Lara. Tama. O pwede ring ipinagamit. Ipinagamit? Ayos! At dito, Magkakasama na po sila habang nagpapakuha ng larawan at nakangiti na siya. Siguro natuto na siyang makipagkaibigan, kaya tinanggap na siya ng mga kaklase niya. alam nyo, tama lahat ng sinabi ninyo. Maaari nating maintindihan ang kwento at malaman ng mga salita gamit ang mga larawan. Ang galing! Hindi ka na malungkot, Abby? Boy, syempre malungkot pa rin pero onti na lang. Yehey! Kayo, subukan nyo ring gumamit ng mga larawan para maintindihan ng kwento at mga salita. Madali lang ito at nagagamit nyo pa ang inyong imahinasyon. Paalam!